Magandang hapon. Meron tayong pag-usapan sa ngayon po, mga kababayan. Ito po ay may kinalaman sa lakawan sa mga proyekto ng flood control sa buong Pilipinas. Kaya ang kanta nga dyan, mula Apari hanggang Hulo, baha ay naglilipa na. Flood control dito, flood control doon. Buong bansa ay bumaha. Ayan. Ito ngayon ang pag-usapan natin ngayon po. Patungkol po kay Maria Catalina Istamo Cabral na natagpuan ko ng patay sa ilalim sa bangin. Ang bangin na yan, hindi ko pa napansin yan na pumupunta ko sa Baguio. Pero katabi sa ng gasoline station, may bahay, mga bahay may nakatira doon. At saka kung bumaba ka ng konti sa bangin, may bahay pa isa. Bago doon papunta sa eksaktong lugar kung saan natagpuan ang katawan. Pero ang pag-usapan lang muna natin po, maiksi lang ito. Nagtatanong lang ako. Ang patay ba pag namatay, ang tao ba pag namatay, bumababa yung kanyang height? Yan ang unang tanong ko. Tapos lumalabas, yung height ng kambal, anong height ng bangkay na natagpuan, ay kasing tangkad ng missing bride na nawala noong December 10 dun sa Quezon City na si Sierra Di Juan. So, ano kaya ang relasyon nito? Hanggang ngayon, hindi pa natagpuan yung missing bride. Missing pa rin. Pero ayon sa report, ang height ng missing bride ay 5'2". Ang height ng katawan na natagpuan sa ilalim ng ng bangin doon sa tabi ng Cannon Road ay 5'2" rin. Pero ang height ni Cabral ay magkasing tangkad sila ni Bongbong Marcos kung naka-high heels. Tapos tinignan ko litrato na naka-high heel ay mga 2 inch ang kanyang heel, yung kanyang takong. So kung 2 inch, 2 pulgada ay ang height na totoo ni Cabral ay 5'4". So hindi tugma sa autopsy report na 5'2". Paano mangyari ito? May kababalaghan na nangyayari dito. Siguro maganda rito ipakita ko muna ang tinatawag na height na autopsy report at saka yung litrato ni Cabral at saka yung mukha ni Cabral na payat na babae na sexy ay kasing profile ni Sierra Di Juan na ganoon din, sexy rin. Although hindi sila magkasing edad, mas bata si Sierra Di Juan. Pero ano ba ito? Wala akong nakitang connection na baka si Sierra Di Juan yung bangkay na nagkuha sa bangin sa ilalim ng Cannon Road. Pero ang sa akin lang, na galaw lang ang curiosity ng aking utak sapagkat yung height ng babae na nawawala, ikakasal na lang sana ay nawala pa, ay noong December 10 ay 5'2". So ito po, ilalagay ko po sa aking ang datos. Yan ang mukha ni Cabral sa taas. Sa baba, yan yung missing bride. Pero hoping na buhay pa sana ito si missing bride, si Sierra Di Juan. Si Cabral, alam ko buhay pa ito hindi pa ito patay. Yan ang alam ko. Ang height ni Cabral ay 5'4". Ang height naman ni Cabral dito sa autopsy report ay 159 cm. Na kung i-convert mo, 5'2".
5'2" and a half or 5'2". So malayo. Kung ang tao pag namatay ay hindi naging pandak, mas pandak sa tunay na taas, ay hindi siya yon, yung bangkay. Eh di ba, ganun lang ako kasi hindi siya yon. So, ang aking ipapakita dito ngayon ay yung height naman ni Cabral pag itinabi kay Bongbong Marcos. So, ipakita natin. Pero ang ilalagay ko rito ay yung vlog ni Kwan. Vlog ni sino to? Si Dali. Ito, vlog ni Bagong Lipunan. Bagong Lipunan vlogger, ay hiramin ko muna yung vlog mo. Ipapakita ko lang ang comparison kung gaano katangkad si Cabral na nakatayo sa katabi ni BBM. So ito tingnan natin. Yan. Okay, ano to na vlog kay Bagong Lipunan. Nakita ko lang ang height ni Cabral ay tingnan niyo magkasintangkad sila ni BBM. Ngayon, pag pinalaki natin ito, lumalabas na nakatayo na nakapakyut na bumababa na konti, iniikis niya yung paa niya. Nang ibig sabihin, bumaba ng 1 inch ang katawan niya dito sa post nito na kasama si BBM. So, yan po ang nakita ko. Tingnan natin sa iba. So, ngayon, kung gano'n, ang takon niya kasi yung mga 2 inches ang takon. So, kung 2 inches at 5'6" si BBM, katabi niya, si BBM, 5'6" na 5'7" na si BBM kasi mga 1 inch ang kanyang takong na sapatos ni BBM. So, 5'7" dito ang height ni Cabral. Minus 2 inches, 5'5". Tapos si BBM ay 5'6", tapos may 1 inch pa na takong ang kanyang sapatos, 5'7" siya dito sa litrato ito. So, ladies and gentlemen, yan po ang mga dagdag na mga himala. So, ang unang himala ko rito ay nagtatanong ako sarili ko kung pwede ba yan. Kapag ang tao ba mamamatay, nababawasan ng height niya. Yan lamang po ang tanong ko. Pero kung nababawasan ng height niya, di ba naman si Cabral itong tingnan mo autopsy report. Itong autopsy report na nilagay ko rito, makikita nyo, 159 cm. Sa mga 5'2" and a half ang height. So, dyan, isa na naman itong ebidensya na hindi katawan ni Cabral ang nakita ko. So, siguro naman, ito naman ay nagdagdag naman ito sa aking suspetsa. Bakit ang bilis ni John Vic Remulla na mag-aksyon at alam niya kagad na may namatay na tatagpuan. Dagdag din ito sa sirkumstansya na nakikita natin sa CCTV na wala man lang kang lungkot na nakikita sa mukha niya. Yung mga CCTV niya nakita ron sa loob ng hotel, umakyat sila na sabay ng kanyang driver na si Ricardo Hernandez. Tapos na hinatid siya unang nakita sa CCTV, sa dalawang elevator, lumabas sila sa kaliwang elevator. At dumiretso sila sa pakaliwa. Hindi mo na makita doon sa CCTV yung kaliwa. Kung saan kwarto mo sila doon pumunta, hindi natin alam. Pero but then, bumalik ito yung driver.
nakita mo ang katawan ng driver, mga mahigit alauna yan, mag-alas 2 ng hapon. Mga alauna, gano'n. Pumasok sa isang kwarto naman na nasa kaliwa banda. So, lumabas sila sa ulitin ko lang, lumabas sila sa dalawang elevator, lumabas sila sa kanang elevator. Pumunta naman pa kanan silang dalawa. So, ibig sabihin sa ang kwarto na inuukupan ni Cabral, kung saan siya naka-check-in, ay yung pakanan. Tapos, nakita mo sa CCTV, yung driver niya, lumitaw naman, papunta dun sa mga kwarto sa kaliwa ng elevator. Unang kwarto, pagkatapos ng pangalawang elevator, sa papuntang kaliwa. Doon naka-check-in ang driver. Tapos, alas 2:47 ng hapon, makikita mo na naman sa CCTV na pumunta si Cabral at kumatok doon sa kwarto ng driver. At nang kumatok siya, siguro mga 6 seconds bago binuksan yung kwarto. Pagpasok naman ni Cabral, nabibilang mo sa timestamps doon sa CCTV na 2 minuto, halos, eksakto, 2 minuto, makikita mo lumabas si Cabral at ang driver doon sa kwarto at sumakay sila sa kaliwang banda na sa dalawang elevator, sa kaliwang elevator. Tapos pababa na sila. At kasunod na CCTV makita mo na lumabas ang sasakyan mga mag-alas 3. Nakita mo sa sasakyan niya na van, SUV. Papalabas. Doon na yun. Presumably, doon pumunta doon sa bangin. Ngayon ang unang tanong dito. Kung ang tao ay may desisyon na nag-iisip na magpapakamatay, dapat ang kanyang mga galaw ay makikita mo pagkabalisa. Wala siyang coherence walang tamang isip So bakit yung sandali na yon, parang ang sigla-sigla niya, pumasok. Tapos 2 seconds lang, o 2 minutes, lumabas. Wala kang makitang wala kang makitang indikasyon na nalulungkot yung babae, na si Cabral. So parang ang pakiwari ko, bilisan mo na, baka maubusan tayo ng oras. Hindi tayo pwede magpakabi kasi ating drama, kailangan hindi abutan ko ang ganung oras. Tapos, ang dagdag niyan na tanong ko naman sa sarili ko, bakit naman gumawa ng kwento si John Vic Remulla na ang totoong may-ari ng hotel na tinutuloyan ni Cabral ay siya? Anong kinalaman nun? At bakit kung pag-usapan lamang kung patay siya o hindi, bakit anong kinalaman nung kung sino may-ari ng hotel? Na tinanggi naman ng abogado ng may-ari ng kumpanya na may-ari ng hotel. Gusto pa na ba ni John Vic na ang totoong may-ari ay si Cabral, pero wala siyang ebidensya na ipakita. At si Cabral daw, partner ni Jan, si Eric Yap. So, parang pakiwari ko na si Eric Yap, na batang sarado ng mga tulpo, ay gustong yayariin din ni John Vic Remulla. At nung huling palabas nila ay magkakampi raw ng saradong-sarado si Remulla, si Eric Yap at saka si Pulong Duterte. Ano naman kinalaman, pati pagkapatay ni Cabral ay dinadamay yung mga Duterte. Ano meron doon? Malabo, naguguluhan ako Hindi lang siguro ako naguguluhan, pati mga mamamayan na nagbabantay kasi importante si Cabral dito dahil siya lang po nakakalam kung sino-sino ang mga politiko, kung si President BBM ba ay tumawag sa kanya para magpalagay ng lahat ng mga proyekto. Kasi ang proyekto po na lalabas sa budget natin para sa DPWH, may mga proyekto na nakalinya na nilagay ni Cabral. At may mga proyekto na nilagay sa panahon ng umakyat na siya sa House of Representatives na siningit ng mga congressmen at saka mga senador. Dito, pinag-usapan natin, yun yung proyekto na nilista para sa DPWH.
So, si Cabral lang nakakalab. Tapos, ang style pa ng mga local government officials, mga gobernador, mayor, tapos konsyal o kung sino man ang opisyal ng bayan, pati mga opisyal na hindi mga halal, kung sino-sino mga departamento, ay sumusulat sila kay Cabral kung anong proyekto na pang-infrastruktura ang gusto nila. At ang magpapatupad dyan ay ang DPWH. So kasama sa hiningi dyan yung mga tinatawag na multi-purpose building. Actually nga, pati yung pagpapatayo ng mga gusali na para sa paaralan pampubliko ay DPWH na rin ang gumagawa. So doon lahat papunta, pati farm to market roads ng Department of Agriculture, DPWH na rin ang gumagawa. The multi-purpose building, DPWH pa rin ang gumagawa. So lahat, all roads lead to DPWH. So ngayon, si Cabral ang USEC or Undersecretary sa tinatawag na Planning and Services. So, ang Departamento ng Planning and Services ay may hawak siya ng mga designer engineers. So, yun ang mga nagde-design. Sila ang gumagawa ng estimates kung magkano gagastusin sa bawat proyekto na ginawa nila na disenyo. In other words, kung sino-sino mga opisyal ng bayan, may congressman man, may senador, ay lalapit noon. Manghingi, may tinatawag silang wishlist. So, ito yung tinatawag na DPWH leaks ngayon. Na kung sino na papalagay doon. Lahat na nagre-request, hindi naman makakasiguro na lahat ng request nila ay maisasama eventually sa final na budget na forma. Ang final na forma ng budget ay yung tinatawag na General Appropriations Act. Yun na po, final kasi pati yung mga gusto ng congressman at senador na ilagay na rin doon. Kung DPWH ang pag-uusapan natin. So dahil dyan, ganun kahalaga si Cabral kasi siya lang ang nakausap. Halimbawa, si Bongbong Marcos, marami siyang proyekto papasok. Kanino siya tatawag? Kay Cabral. Papadala niya papel. Itong gusto ko mga proyekto, mga tulay, itong mga flood control projects, kalsada. Padala niya dun sa planning. Kasi ang gagawin, ang planning talaga magsasabi, magdidesisyon kung ano ang mga proyektong gagawin para sa DPWH. Yung iba, singit na lang, pahabol na lang yun kung pupunta ka sa tinatawag na House of Representatives. At iba pang pahabol ay doon sa Senate. At pinaka-final, para malaman kung anong nakapasok, kasi maraming pinapasok sa NEP sa kay Cabral na hindi rin nadadala, nababasura din pagdating doon sa Bicameral Conference Committee. Kaya ang pinaka-importante na approval, yung Bicameral Conference Committee. So dito, anyway, what is important is, yung lahat ng lumapit kay Cabral ay si Cabral lamang nakakaalam. Yun ngayon isa sa mga dokumento na hawak niya tinatawag na Cabral Files na hiningi sa kanya raw na sabi ni Representative Libesti ay yung Cabral Files ngayon na nilalabas ngayon. Na napakarami ang mga nakalagay na proyekto, pinakamarami doon ay si Sandro Marcos sa Ilocos Norte, District 1. Ang second dyan, si Ilocos Norte Congressman sa distrito na tito ni Marcos, tito ni Sandro, na si Michael Marcos Barba. So, yan po ang mga pinakamalaki. At ibang pang pinakamalaki ay si 19 billion. Si Romualdez. So sila lang po ang pinagpala ng Diyos sa panahon ng presidente ay si BBM. Lahat po yan ay alam ni Cabral. Kaya ganun kahalaga si Cabral. Ngayon, isipin mo, kung buhay si Cabral at nakakasuhan, so, sa Sandigan Bayan, mapipilitan siya magsalita. Bakit? Siyempre, gusto niya rin hindi makulong. Kung ako naman ang abogado ni Cabral, sasabihin ko lang sa kanya, Madam, sasabihin mo ng lahat tapos mag-apply ako sa korte na gawin kang state witness na hindi ka na ikukulong. Sabihin mo lang lahat. So kapalit ng iba yung mga natipon mo, isa sa uli natin. Ganon lang gagawin ko kung ako yung abogado. Ganon din ang gagawin ko kung ako abogado ni Diskaya.
Na sasabihin ko, isauli natin lahat na dapat may isasauli. Siyempre yung iba, natural naman ibang kontrata mo, wala namang daya, huwag na kukunin yun. Ang isasauli lang natin yung nakuha sa mga daya, kagaya ng substandard, gaya ng ghost project, isasauli yun. At titistigo ka ngayon, sasabihin mo lahat kung sino binigyan mo ng pera at sino natikausap mo. Sigurado ako, isama sa kausap nila ay si Cabral. So si Cabral naman, ilalabas niya rin, siyempre kung sino kausap niya, sigurado ko dyan na si Sandro. At sabihin niya, sigurado ako dyan, sabihin niya si Romualdez. Sigurado ako niya, sasabihin niya sa si Bibi Bongbong Marcos, saka si Lisa Aranita Marcos. Yun po ang lalabas na katotohanan. Kaya gumawa sila ng paraan. Kagaya bakit nagkaroon na kasi sila ng leksyon kay Saldico. Dati, akala nila kontrolin na si Saldico. Si Saldico, nagbagong isip, imbis na magiging kakampi nila, ay kumontra na sa kanila. Binisto tuloy ni Saldico, pinalabas niya mga maleta na mga pera na 1 billion kada isang hatid. Dalawang billion kada buwan mula Setyembre 2022 hanggang sa 2025 nang mabisto ang binibigay ni Saldico na pera na tawag doon quota na binibigay niya sa pamamagitan ni Romualdez, delivered to RR Romualdez residence. Kaya walang ibang talaga ka masasabi dito na mastermind ay si BBM, tsaka si Romualdez, at tsaka si Sandro, tsaka si Saldico. Ngayon, nagsalita ng kanilang kasama, wala na, patay na sila. So ngayon, dahil nagkaalam sila doon, kailangan hindi umuwi si Saldico. Tapos, kunwari naman, nilalabasan lang warrant of arrest para mahuli kuno. Ipalabas lang yan sa tao para palabasin nila na hindi natakot si Bongbong kay Saldico. Pero ang katotohanan dyan, nagdadasal yan na hindi na uwi o di kaya mamamatay na si Saldico. Kaya kung umuwi si Saldico, parehas ang abutin niya. Baka masunod siya kay Cabral o di kay Ako. Mga congressmen. Kaya pinagdadarasal niya na birthday wish ni Cara David na mamamatay na sana lahat ng kurap o nauna na si Ako. Kasunod yan, gusto ko si Benny Abante. Sunod si Joel Chua. Sunod JJ Suarez. Sa mga sunod si Dong Aurelio Gonzales. Ang pinakakawatan ng Kapampangan, yan si Dong Gonzales. Yan ang pinakakawatan talaga. Sikan-sikan lang yung ibang Kapampangan dyan. Grabe kayo So ngayon, masusunod din niya si Congressman Garjula, pinakakawatan na Batanggenyo. Si Luis Tro, isusunod din dyan. So, ganun po ang ating vlog ngayon ay hanggang dito na lang muna. At isa lang ang puntos ko rito, nagtatanong ako, bakit mas mababa ang height ng Cabral na nakalista na natagpuan na bangkay doon sa tabi ng bangin? 5'2" lang o 5'2". Tapos ang height naman na totoo ni Cabral ay 5'4". O tapos, ang 5'2" ay kasing tangkad naman ni Sierra de Juan na missing bride. Sana buhay pa to si missing bride hanggang ngayon. Okay, yan lang muna ang ating sasabihin hanggang ngayon. Mag-shoutout na lang muna ako. Nikki, doon na lang sa mula sa bangin. Bakit binalot nila ng aluminum? Wala naman bangkay, sabi ni Doktora Raquel Forton, hindi daw binabalot ng fuel ang bangkay. Kung ako tanongin mo, walang dugo Ibig sabihin, matagal nang patay yun sa morgue kinuha. Helen Baguio, good afternoon po. Si Mylene, ano na nga nangyari sa iyo totoo? Bakit? Ano nangyari? Hindi nagsasabi ako ng totoo. Ganun na ho yun. Zirek sa makahilig. Ayan na, malapit na mabuking. Miao Bababo. Panitan na si John Vic Remulla. Mercy Narbasa Suzuki. Hanggang ngayon, hindi ako maniwalang patay si Cabral. So, Alicat, Merry Christmas. Happy New Year din. Socorro Loseño, pagpatay, kaya lumilit ang bangkay,
kahit na hindi na-decompose, kapabatay pa lang eh. Wala pang 3 oras siya, sabihin natin namatay. 5:00 ng hapon. Tapos na inakyat, 12:00 na ng madaling araw. Hindi pa rin bababa yung height nun. No, tapos, alikat, no to Duterte, no to Marcos din. Bakit Duterte lang? Perny Pinto, hi, good day, bossing. Andrea Gueco, mayapagat panapon, Andrea, nasa Singapore ka na, bumalik ka na galing Malaysia. Tapos si Margons Gonzales, hala, kumusta ka na Margons? Shout out shout out ate, Merry Christmas. Si Senson, basta this vlogger sinungaling. Oy, sinungaling? Bakit mo sinabi sinungaling? May pruwiba eh. Marcos Gonzales, pati pagkamatay ni Cabral, damay pa din. Duterte, grabe. Talaga, administrasyon ngayon, lahat bintang na Duterte. Benson, this vlogger, puro sinungaling. Ikaw na nagsabi niya, sinungaling. Dirial heaven, hell. Oh my gosh. Benji Piquero. Tapos si Piutanalin Jr. Kapag di na mahanap si missing bride, malaki problema nila. Tapos Benson, palit-ulit ka lang. John Coyote. Ito naman, naman, pinapakita na sa inyo yung kung anong autopsy, anong litrato. Tapos sabihin ninyo, okay, bugok ang kumag na ito. So anyway, Eleuterio Florendo, hindi pala totoong patay si Cabral, buhay siya. Oo. Cesar Jandis, matindi talaga, parang sarsuela ng Godfather story. Matindi pa to sa kaysa mafia. Sabi ni Benji Piquero, kala ni Marcos, sariling pera nila. So, Camilo Alagdon, attorney yung RR Ralph Recto, Dili Martin Romualdez, ama ba? Ramsel Morales, ikaw na tanga. Alden, hindi niya matanggap hindi lang taas ang tingnan na, nako naman, ano bang ibig mo sabihin? Di ito may kabalbalaghan nangyari. Ganun lang yan, Aldrin. Roel LG, ano masabi ni John Vicremulla dyan? Tapos, Toto Bitoy, DNA max period. Wala pa pong DNA. Ang DNA po, 4 na buwan na linggo pa makuha. Kaya nagkikwento lang yan sa DNA matching si kunwari lang yan. Marami pwedeng tingnan para malaman kung sino ang totoo. Emerito, ang matindi lang to, para wala sanang duda, ipakita nyo mukha. Ipakita nyo, ang gobyerno dapat pinapayagan ninyong vlogger na makapunta doon. Bakit hindi makapunta ang vlogger sa Arlington, sa Burulan? Emerita Alba, straight is forever. Imantan, foil ba ang binalot? Baka litson manok. Litson manok kayo, galing sa Andox. Sana Antonio. Paikot-ikutin man natin ang kwento. Pakiramdam ko, tinahas na yan. Socorro Lucenio, kung ito, di pa rin mag-iba. Ninang Yang, kung talagang tigok na si Cabral, bakit pamilya na ayaw mong salita? O nga, hindi nagluluksa. Yung asawa niya, hindi naman nag-umiiyak. Kaya anak ng nanay ng mga anak mo, tapos hindi ka malang umiyak. Anong klaseng lalaki ito? Bakit ikaw para kang nagsisilebrar pa? Yan ito naman ngayon po, pakita ko sa kwan, ang yung nakikita naman ninyo yung height ni di ba? Ang height ni Cabral, ayan sa vlog ni Bagong Lipunan. Yan ang height ni Cabral. Pagkasintagad sila ni Bongbong Marcos dyan, o mas matagad pa. Okay, yan na muna Ipakita na mukha, Socorro kanyo. Sabi ni Socorro Luceno, taka lang kami kasi dati kang spokesperson ni Percy Lapid. Ano naman, spokesperson pa rin ako ni Percy Lapid. Ang problema sa inyo, tinuturo niya si Digong pumatay kay Percy Lapid. Excuse me, wala tayong ebidensya ganon. Wala si Duterte pakialam dyan. Ang pumatay po kay Percy Lapid, kung basihan ko ebidensya, si Bantag.
Nagtatago ngayon. At kung sino man ang may control kay Bantag, walang iba si BBM lang. Kaya si BBM din ang pwedeng magpapatay kay Percy Lapid. Ganun lang. Kaya mga kabubuhan ang ginagawa niyo sa Socorro Lucenio eh. Okay? Para kayong si Insurrecto eh.